Purihin ng Diyos. Amen po. It's Resurrection Sunday. Pwede po nating batiin ang ating katabi. It's a glorious resurrection. Sa labas po Happy Easter po yan. Sa atin po it's Resurrection Sunday. Amen? Shall we rise up again? Tayo po'y tumayo. At ating handugan ng masigabong palakpakan at papuri ang Diyos. Si Jesus ay muling nabuhay. Jesus is risen. He has risen from the dead. Hallelujah. Thank you, God. Tayo po'y muling makakaupo. Purihin ang Diyos. Tingnan po natin ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan, Luke chapter 24 from verse 1. Dito po nasulat kung paanong nakita ng mga alagad. Actually po, mga kababaihang alagad, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Luke 24 from verse 1. Babasahin ko po mula sa wikang Tagalog. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Talatang 3. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. At nangyari na samantalang sila'y nangatilihan dahil dito, narito tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. At nang sila'y nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Datapwat nagbangon, alalahanin ninyo ang salita niya sa inyong nang siya'y nasa Galilea pa. The angels have said, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Tayo po ay muling manalangin. Salamat po aming Diyos, aming Ama. Salamat po at mayroong muling pagkabuhay. Muli mong binuhay mula sa mga patay ang aming Panginoong Jesus. Kaya nga, Panginoon, ang kamatayan, maging ang kasalanan ay yun ang nangapagtagampayan. Dalangin po namin ang tagumpay na ito mula sa iyong muling pagkabuhay. Ang siyang maranasan, Panginoon, ang siyang sumakop sa aming buong pagkatao, Espiritu, Panginoon, kaluluwa at katawan. Na sa umagang ito, Panginoon, tanging ang ikaw ang maparangalan, tanging ikaw ang maitaas, tanging ikaw ang mapahayag, at sa iyong katotohanan kami nga po ay mapalaya. Lord God, kung anuman pong bahagi ng kadiliman, kamatayan, ang nais, Panginoong magsipasok sa tahanan mo o sa iyong mga anak, Panginoon, we pray, O God, that the power of the resurrection life of Jesus should overcome all the works of the enemy, O God. And we pray for such victory, O God. We pray, O Lord, that you bless your people, and we give you glory and praise in the name of Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. At habang tayo po ay naikinig ng salita ng Panginoon, alalahanin po natin ang ating mga mahal na pastor na nasa Chicago. Nung kararating po ni Pastora Karina doon, siya po ay nakaranas pong ma-high blood. Pagkat doon po ngayon ay nag-i-snow, ganun din po nagkaroon po ng karamdaman na ating mahal na Pastor Edgar. Sa climate change po doon, hindi po nila inaasahan na ganoon ang bagsak ng snow. Kundi po ako nagkakamali, dapat po spring na yata, papasok na po ang spring doon, pero nag-i-snow pa po kung saan sila naroon. Kaya't sila po ay alalahanin natin araw-araw sa panalangin. At alam po natin ang nagaganap sa Amerika, ang recession. Ayon po sa nabanggit na ating pastora, may isang estado doon na nagiging ghost town. Nagsisialisan na ang mga tao doon sa Michigan. Alam niyo po bang ang isang bahay daw ay maaring mabili ng $1? Tapos po hulog-hulugan nyo na lang.
So, ganun po bagsak presyo doon. Ang sabi ko nga po, kung pwede lang kaming pumunta doon, tig-isa-isa tayong bahay. Ano po, napakamura kasi. Kaya lang, baka wala kang kapitbahay. Nagsisilikas po ang mga tao doon dahil nga po sa Great Recession. Kaya't may layunin ng Diyos kung bakit muli silang idinala doon. Amen? Pag-pray natin, sino makapagsasabi na ating mga pastor ay gagamitin doon to spread revival? Amen? 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 Do you believe? Do you believe na maaari ang isang simpleng tao, subalit ang kanyang buhay ay puno, liglig, siksik, nag-uumapaw sa resurrection life ng Panginoon, can make a difference? Amen? At maaaring ikaw din yan, nasang ka man naroon, you bring resurrection. Amen? Do you believe? And bakit di po natin sabihin, yes Lord, here I am? Ba, si Brother Elmer lang na rin. Ulitin po, yes Lord, here I am. Purihin ang Diyos. Umagang-umaga, nagsibangon ang mga kababaihan. Sa ilang po mga talata, sila'y nabanggit. Subalit tingnan po natin, Luke 24, verse 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nga susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan nga ang pagkasulat, verse 46, na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Purihin ang Diyos. Lahat ay natupad ayon sa nasusulat. Patungkol po kay Hesus Kristo. May ilan sa kanyang mga alagad na hindi lubos na naniniwala. Pagkat ito'y mga balita na si Jesus ay wala na sa kanyang libingan. Siya'y muling nabuhay. At nagpakita ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad. At sinabi niya nga, tulad ng kanyang sinabi at ipinangaral, ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan ay kanilang ipamalita. Purihin ang Diyos. Ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ito raw ay ipangaral ng kanyang mga alagad. At alam ng lahat ng kanyang mga alagad, katulad ng sinabi ng Panginoon, bago pa man siya ipako sa krus, He must suffer and die on the cross. Ano po ang tugon doon ni Pedro? Nirebuke niya. Kaya tuloy yan, ang sabi ni Jesus, depart from me. Ano po yung kasunod nun? Satan. Pagkat ang pagre-rebuke ng krus ay hindi galing sa Diyos. Tandaan niyo po yan. The power of the cross. The preaching of the power of the cross. Ito po ang nagbubunga ng kaligtasan para sa lahat. The forgiveness and repentance from sin. So ito po ay kailangan nating ipagpatuloy na ipangaral. Nung tayo Katoliko pa, kung Katoliko po kayo noon, pag mahal na araw ang inaalala, 7 last words. Ano po? 7 palabras. Nung nakapako na si Jesus.
Pero sa ating mananampalataya ngayon, ang ating alalahanin ay ang mga habilin at mga ipinag-utos ni Jesus nang siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Verse 49 ng Luke 24. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. At palaging sila'y nasa templo na nangagpupuri sa Diyos. And when Jesus has ascended on high, siya ay muling bumalik sa Ama. Ano pong ginawa ng mga alagad? Sila'y bumalik sa Jerusalem, may kagalakan, at palaging sila'y nasa templo na nagpupuri sa Diyos. At kanilang hinintay ang pangako. Ano po yung pangakong yon? To receive power from on high. Yun po ang bautismo ng banal na Espiritu. Tingnan po natin ang ilan naman pong bersyon. Matthew chapter 28 verse 1. Bagamat po may ilang paglalarawan, ang lahat pong ito ay nagtutukoy sa isang pagkakataon o pangyayari, the resurrection of Christ. Ayon po sa pagkasulat ni Mateo, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na, ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad ng mga taong patay. Mga Romanong sundalo po ito. Talaga pong sila'y matatapang, walang kinatatakutan. Ngunit nang nakita ang anghel, sila po'y hinimatay sa takot. Verse 5. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Anong oras po kaya bumangon sina Maria Magdalena? 3:00 ng umaga? 4:00? Dahil po Sabat noon, hindi po nila nalinis ang bangkay ni Jesus. So ito po ay kanilang lilinisin. Papahiran po ng pang-embalmo. Pang-embalsa mo po. Ngunit sila nga po nagulat. And then verse 8. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng kanyang mga kababaihang alagad. Verse 10, at nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at dooy makikita nila ako. So may itinakdang lugar si Jesus para katagpuin ang kanyang mga alagad. Sa pagkakataong ito, tinawag niyang mga kapatid. Go tell my brothers, I will meet them in Galilee. Meron tayong elder brother Jesus. Amen? Amen? Tinawag niya tayong mga kapatid.
Samantala nang sila'y nagsisiparoot, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Sa kabilang banda, itong mga sundalong nakasaksi, nakita, naranasan, narinig ang pagdagundong, ang malakas na lindol, ang pagbuka ng malaking batong nandoon po sa kuweba kung saan nakalibing si Jesus, ang muling pagkabuhay na kanilang nakita ay walang naidulot sa kanilang pagbabagong loob. Kundi kompromiso. Ipinag-utos ng mga nakatataas sa kanila, huwag niyong sabihin ang inyong nakita. Sabihin niyo, ninakaw ang bangkay ni Jesus ng kanyang mga alagad. At yun ang kanilang ipinamalita, isang maling chismis upang pabulaanan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit sila nagsipagsinungaling? Pagkat sila'y nabayaran ng malaking halaga ng mga pariseyo, ng mga tagapamuno, na siya mismong nagpapako kay Jesus doon sa krus. Kung gayon pala, kahit anong himala ay hindi maaaring mapabago sa puso ng ilang tao. Bagkus ito'y lalong magpapalayo sa kanila sa katotohanan at sa Panginoong Jesus. Ngunit hindi sa mga alagad ng Panginoon na lubusang nagmamahal sa Kanya. Amen? Ang mga nakakita ng Kanyang muling pagkabuhay, sila'y nagsipaggalak. Sila'y muling nabuhayan ng pag-asa at pananampalataya. Ngayon po, tingnan natin. Bumalik po tayo sa Matthew 28. From verse 16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. 11 na lang po, nawala na po si Judas So may pagliliglig din sa mga alagad ng Panginoon. And then verse 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Verse 18, all authority in heaven and earth has been given unto me. Sabi ni Jesus. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na itinuro ninyo sa kanila. Ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Praise God. Hindi na niya tayo muling iiwan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Even unto the end of the world. Even unto the end. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Mark 16, from verse 1. Ayon po sa nahangong kwento ng alagad na si Marcos, ang sabi po niya, at nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparaon at siya'y pahiran. At pagka umagang-umaga, ng unang araw ng Sanlinggo, nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw. So marahil ilang kilometro kaya ang kanilang nilakad. At kanilang pinag-uusapan, pansinin niyo po ito, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Siyempre po mga babae ito, Sabi nila,
Teka, ang laki-laki nung bato sa bunganga ng kuweba, paano natin yun mabubuhat? Marahil sabi ni Salome o nung isa, sana kasi tinext mo si Pedro eh. Ay, tanghali magising yun. Si Juan, di ba mahal niya ang Panginoon? Aro, inaalagaan niya si Maria, ang ina ni Jesus. Hindi ba na high blood dahil nga sa nangyari kay Jesus? Paano gagawin natin yan? Nandun nga tayo, di naman natin mabubuksan yung kuweba. So, sila po ay, verse 3, sino kayang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? And to their surprise, verse 4, at pagkatingin, nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. The stone has been rolled away. Purihin ang Diyos. May pagkakataon, nag-worry po tayo, Paano na yan? Kinatatakutan natin ang araw ng ating mga due date. Paano kaya ito matatakpan? Ni Singkunduling, wala pa ako. Tatalbog ang tseke. At walang pat ng panalangin. Ngunit nang face-to-face ka na doon, hallelujah, na-solve na. Wala ka maisang daliring ginalaw para ito ay mahayo, maalis. Nauna na pala ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tingnan po natin, pagpatuloy po natin, And then, dito po sa verse 5 ng Mark 16. So, pagkatingin nila, naigulong na po ang bato. At pagkapasok sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamta ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla, sila'y nagulat. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus, siya'y nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapwat nagsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y mangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Ito pong anghel na ito, may isang pangalang sinabi, si Pedro. Ba't kaya hindi si Juan, o si James, Santiago, o ang ilang mga alagad? Pinoint out niya po si Pedro. Ano po kayang ginawa ni Pedro para ihabilin ni Jesus sa anghel? Darating ang mga sina Maria Magdalena. Ihabilin mo si Pedro, gusto ko siyang makita. Pag pinatatawag po ba kayo ni Pastor Edgar, anong nadarama nyo? Natatakot, natutuwa? Nung bago po ako sa Kulyat, pag sinabing tawag ka ni Pastor, sa Bilya, nagpe-pray na po ako niya, ano kayong nagawa ko? Kasi hindi yung palubusang kilala eh. Pero pag kilala mo na, di ba, isang karangalan na ikay ipatawag o ikay ihabilin o ikay i-text o kausapin bago sila lumipad. Ano po? So, hinabilin ng anghel si Pedro. Alalahanin niyo po si Pedro, bagamat hindi nagkanulo, ay nagtatwa. He denied having known Jesus 3 times. Nino, Imam Ann, kilala yan. Tinatanong ng mga pulis, nasan si Imam Ann? Ay, po kilala. Ikang makalagay king character reference. Ay, pota po kalagyo kemo. Talaga po, swear. May promise ka pa. Po kilala. Baka makaswam pa akong connibbance o anuman. So si Pedro po, tinatuwa niya ang Panginoon.
doon sa pinakamahalaga, pinaka-crucial, pinaka-ultimatum na sitwasyon ni Jesus. Naranasan nyo na po, nandun ka na sa pinaka-sitwasyon, ano po, nangangailangan ka ng sokoro, yung pinaka-aasahan, hindi nagre-reply sa tawag at text. Pinuntahan mo, wala rin. Wala kang ibang maasahan. Gayong si Pedro ay nangako, tama, over my dead body. Hanggang narito ko, Panginoon, alang makataging kaya ka. At yung ko kayong gulot mo, king side mo. Ngunit nang nasubok yon, wala po. Napako ang pangako. So the angel pointed out the name of Peter. Itong maganda sa Panginoon. Alam mo, kapag ang resurrection life ay siyang kumikilos sa iyo, paano po? You can forgive and forget. Amen? Kapag hindi tayo makalimot sa mga offenses, apatawad ko na malwat na ito. Kaya mo, papakit ka na ako. Kaya lang din natin makalimutan, ano po? Kung naka-journal yan, minsan-minsan na parang telenovela, masarap balikan. But you know, resurrection is working in your heart when it is becoming easy and easier to forgive and to forget. Wala nang panunumbat. Hindi sinabing si Pedrong tinatwa si Jesus. Wala po. Kundi nung makita ni Jesus si Pedro, ano nga pong tanong ni Jesus? Love mo ko? Talaga, love mo ko? Love mo ko? Sa palagay niyo ba, nanunumbat si Jesus nung sinabi niya yon? O naglalambing? Pedro, love mo ko? Feed my sheep. Talaga, love mo ko, ah. Okay, take care of my sheep. Feed my lamb. Huling love mo ko, pagkatiwala ko lang kay Renny. Rening tupa ko. A good shepherd lays down his life for his sheep. So magbalik po tayo dito, sa Mark 16, verse 9. At nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanyang 7 demonyo ang pinalabas niya. So dito po na-deliver, napalaya si Mary Magdalene na naposes ng 7 demons. Verse 10, siya yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitangis. So after 3 days, si Maria Magdalena ay nangagalak dahil nakita niya nga na muling nabuhay si Jesus. Ngunit ng kanyang katagpuin, puntahan ang mga alagad. Nasa anong sitwasyon po ang mga alagad? Sila po ay patuloy na naghihinagpis at nagsisitangis. Umiiyak pa ang mga alagad. They were weeping and mourning because of the death of Jesus. Hindi po ba kaya ganyan ang nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ilang mga mananampalataya? Sinasaktan pa nila ang kanilang katawan bilang sakripisyo at penitensya. Sila ay nananatili doon sa pagkapako at pagkamatay ni Kristo. Subalit ang katotohanan ay narito po sa salita ng Diyos, verse 11. At sila ng kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala. Hindi sila naniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito,
ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y naglalakad na patungo sa bukid. On the Emmaus Road, sa daang patungong Emmaus, nagpakita ang Panginoon. At sabi po, at sila'y nagsiyaon, pinagbigay alam ito sa mga iba at kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala. Second batch ng mga nakakita kay Jesus, yung dalawang alagad, hindi pa rin sila naniwala. Kayo ba naman, nakita nyo ang namatay, nailibing. First time po ito. Bagamat si Lazaro ay nabuhay ni Jesus, ba't mismong si Jesus ay namatay? Too good to be true, ika nga. Impossible to believe. O sabi ba nila, to see is to believe. And then verse 14. At pagkatapos, siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. Alalahanin po natin, na-trauma ba sila? Siyempre, no, sabi ni Pedro, Lord, iniwan na namin ang lahat upang sumunod sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Ang sino mang nag-iwan ng kanyang ari-arian, kapatid, para sa kaharian ng Diyos, ay ibabalik sa kanya ito ng 100 ulit. Wala na si Jesus. Sa kanila bang trauma, sila'y na-depress at sila'y nagsitigasan ng kanilang mga puso, that there was already unbelief. Hindi na amin naniwala. Ali siguro totoo. Nagsayang tamang 3 years. Ala naman palang malyari. But Jesus appeared and rebuked their unbelief. Verse 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang tandang ito sa magsisipampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Amen. Naghabili ng Panginoon. Amen? Go ye into all the world and preach the gospel to all creature. And He gave the promise that he that believes and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. So muling nabuhay ang Panginoon. Praise God. Higit ba tayong mapalad sa ating panahon? Nawa po, no, sa ating pagkakataong ito, it would be easier for us to believe. Sabi ni Jesus, pinagpala siya na hindi niya nakita, ngunit siya'y naniwala. Nawa ang ating mga spiritual na mata, kundi natin makita ang liwanag, Jesus opened the eyes of His disciples. Hilingin natin na, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata. Upang hindi lamang ang sanlibutang ito ang ating makita o matanaw, kundi makita natin ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. 1 Corinthians chapter 15.
Ang talata pong ito ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang sabi po mula sa verse 1 ng 1 Corinthians 15, "Ngayon itinatalastas ko sa inyo, pinaniniwalaan pong si Pablo ang sumulat nito, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking pinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin naman tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan." Verse 5, "At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol, at sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin." Maging kay Pablo ay nagpakita si Jesus. Tingnan po natin ang verse 20. "Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, the first fruit." Verse 21, "Sapagkat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin." Purihin ang Diyos. Kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya nga ba naturan ni Pablo sa Pilipos, verse 10 ng Philippians 3, "That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death." Ang makiisa sa kamatayan ni Kristo. Amen? Kaya't sa umagang ito, mga kapatid, to know the power of His resurrection. Tingnan po natin ang verse 42 ng 1 Corinthians 15. "Gayon din naman, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan." Ang ating lupang katawan at lahat ng naranasan ng katawang ito ay mabubulok kasama ng kamatayan. Ngunit purihin ng Diyos, may muling pagkabuhay. There is resurrection. Nang kami po'y nakilamay sa patay, ang tanong ng isang kapatid nung yumao, "Maririnig ba ng aking kapatid yung aming mga dalangin upang kami idalangin niya kay Jesus?" Ang sabi ko po, kung paano hindi natin sila nakikita, ay gayon din hindi nila tayo nakikita. Maliban, ipahintulot ng Panginoon. Tama po? Kaya't ang panalangin ay habang nabubuhay. Pinapanalangin ba tayo ng mga patay? Sabi ko, marahil po kung nasaan na ngayon ang yumaong mananampalataya, ang lahat ng hinagpis, marahil ang lahat ng dinaanan niya dito sa lupa, ay matatakpan doon sa ibayong kaluwalhatian sa piling ni Kristo. Naranasan mo nang makita yung taong pinananabikan mo nang makita?
Ganyan yung mahilig sa artista, di ba? May hinihimatay pa nga, talagang nagwawala. Nakalimot na, nawala na yung kahihiyan nila, nakita lang yung kanilang idol. Marahil kapag sa isang yumaong Kristiyano, kapag nakita niya ang Panginoon, mawawala na ang lahat. Tama po? At ang kanyang talagang mag-overcome sa kanya ay ang kagalakang makita at makapiling ang kanyang Panginoon. Amen? So sabi nga po rito, in the resurrection of the dead, ang ating katawan na nabubulok ay matatakpan. It will be raised in incorruption. Hindi na nabubulok. Hindi na mabubulok. It will live forever. At doon na po mararanasan ang tunay na buhay na walang hanggan. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay maaaring magpasimula ngayon. Hindi kapag ang mananampalataya ay nasa kabaong. Do you believe? Eternal life is working now, is starting now, because the kingdom of God is within us. Paano po? Kaya nga, born again. Born again is an experience. It's not a religion. Unless a man be born again, John 3:3, we cannot enter the kingdom of heaven. Bakit po? Pagka tayo isinilang muli ang ating espiritu na patay na ating minana mula kina Adan at kina Eva. But because there is and there was resurrection, hindi na natiling patay si Jesus. Nasaan siya nung 3 araw? Natapos siyang yumao. Pumunta siya sa kailaliman ng impyerno. Kung ganon, ang sabi niya, all authority has been given unto me in heaven and in earth. Kung gayon, walang espasyo, no space, walang lugar na hindi sinakop ni Jesus. Even the darkest and ang pinakailalim na bahagi ng impyerno ay nasakop ni Kristo. Bagamat dala niya, ipinatong sa Kanya, talagang Kanyang inako ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga nasabi niya nung siya'y napako, why have you forsaken me, my God, my God? Kung kaya nga't sa pagsastruggle niya before the cross, tumulo ang dugo sa kanyang mga ulo. Ang mga litid sa kanyang utak ay talaga pong, there was such great stress. Kaya kung ikay na-stress, mas na-stress si Jesus before the cross. Ikaw po, sabihin sa iyo, anak, sabi ni God the Father, 3 days ka muna sa impyerno Lord, kung makalimutan mo, na-erase ako. Parang di makomprehend, di natin maunawaan ano po. O anak, hiwalay muna tayo Babatayin mo ang kasalanan ng sanlibutan. Mula kay Adan hanggang sa hindi pa isinisilang na tao, babatahin mo lahat yan. There was such stress. Na-stress na ba kayo na pumutok ang litid nyo sa utak at dugo ang tumulo? Hindi pa tayo dumating sa ganong punto. But Jesus did. But Jesus overcome. Amen? And Jesus has been resurrected. Purihin ang Panginoon. At dahil nga po dito, isang katawang hindi na mamamatay. Bakit? Pagkat siya'y nang nabubuhay, ay hindi nagumpay ang kasalanan sa Kanya. Kaya kung nais po nating makasama ang Panginoon sa muling pagkabuhay niya, ang pananagumpay po sa kasalanan. Pagkat ngayon, meron tayong hindi lang konsyensya, conviction. Nariyan ang banal na espiritong sumasa atin. O anak, patawarin mo na. Sige, ikaw na mag-sorry. Magpakumbaba ka na. Ay, ali ko agawa.
Sabi ko sa isang kapamilya, oh, nagsorry ka na. Hindi pa. Ba't pinatatagal mo pa? Walang papupuntahan ang lahat ng effort natin, kundi ka makahingi ng tawad. Dahil sabi ni Jesus, bago mo ihandog sa altar, kung meron kang di kasundo, iwanan mo at makipagkasundo. Nahadlangan talagang blessing na nais ng Diyos na ibuhos sa iyo. Kapatid, sabi ko, hindi mo maibuka yung bibig mong, sorry po. Hinihintay ka na ng tao na mag-sorry ka. So ano pong pinupunto natin? Ang maliliit o malalaking kasalanan na ang kapalit ay ang muling pagkabuhay ng ating, hindi lang katawan, kundi ng ating espiritu. Gaano kalaki ang kasalanan na yan, upang ang ipagpalit mo ay ang iyong resurrection. Napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng tukso at kasalanan. Therefore, walang kapangyarihan ang kamatayan upang siya ay panatiliin sa impyerno. Kaya't mga kapatid, kapag darating tayo sa ganitong punto, hindi na tayo paihila sa anumang kasalanan, nawawalang bisa ang kapangyarihan ng kamatayan. Doon tayo pinalaya ng ating Panginoon. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit buhay na walang hanggan ang kaloob sa pamagitan ni Jesucristo. Kung gayoy ang tagumpay natin ay ang kalayaan mula sa kasalanan. Kaya sabi sa Efeso, we have been seated in the heavenly places with Christ. Sa mata ng ating Diyos, we are seated in the heavenly places with Christ. Kailangan lamang ma-reconcile ang ating katawan, ang ating everyday life, upang matungo doon kung saan sa tingin ng Diyos ay naroon na tayo. It takes faith, pananampalataya at paniniwala, so that the gap between this body at kung saan we are seated in the heavenly places with Christ, unti-unti, there is no more gap. That's why we have to overcome. That's why we have to bear our cross every day and follow Christ. Our journey, our Christian journey is not easy. Sinabi na ni Jesus, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. But there is victory. Amen? Naghihintay doon ang lupang katawan that has been resurrected. Amen? Bukod doon, ewan ko kung may bilbil pa tayo at wrinkles, ang mahalaga tayo muling nabuhay. Wala nang sakit, kamatayan, hinagpis na makakapaggupo sa ating lupang katawan. Isang katawan na kaya nga si Jesus, yung katawan niya nakakalagpas-pasok sa mga pader. Pag naisip niyang sa Galilee, sa Jerusalem, nandun na siya. Wala nang distansya, wala na pong anumang hadlang sa kanyang lupang katawan. At yan ang lupang katawang naghihintay sa mga mananagumpay. Amen po. Subalit bago ang resurrection, introduction pa lang po to. Joke. Bago po ang resurrection, tingnan natin. Verse 54 ng 1 Corinthians 15. Datapwat pagka itong mga kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong mga kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen?
So bago ang resurrection at ang muling pagkabuhay, tingnan natin the life of Christ, ang buhay ni Jesus. Ang sabi niya sa John 4 verse 34, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Kaya nga't nasabi niya nga po sa Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God." Ang pagkain ni Jesus ay gawin ang kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang gawa. Kung ang ating mga gawa ay puspos na ating mga sarili, kung hanggang ngayon si Big S, self, ang siyang nakatrono sa ating mga puso, hindi ko po alam kung anong resurrection ang maghihintay sa atin. Ang huling iyak ni Jesus, "Not my will, but yours be done." 3 times po niyang ipinanalangin sa hardin ng Gethsemane, "Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done." Sa John 6:27, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On Him God the Father has placed His seal of approval." Ang tatak ng pagsasang-ayon ng Ama ay na kay Heso Kristo. Kaya't nasabi niya sa John 6:35, "I am the bread of life. Ang sino mang kumain sa Kanya, hindi na muling magugutom." Ito ang buhay ni Kristo. When was the last time you said, "God, Father, hindi po ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo"? Lord, makagigil na ining taong ini. Ako lang ba nang gigigil dito? Lord, neng sarap sapukin. May mga ganyan bang pagkakataon? Neng sarap pulbusin. Makagigil yan. Pero sabi mo, "Lord, not my will, but yours be done." Po, pahupain mo yung apoy ng galit o anuman yan sa iyong damdamin. "Lord, not my will, but yours be done." Lord, ako makokeni, Gethsemane ko, hanggat kayatag overcome ang aking sarili, "Not my will, but yours be done." Lord, tatamad ko talaga. O anumang pandama. But again you say, "Lord, not my will, but yours be done." Ang ganitong buhay ang nagbubunga ng resurrection. Amen. 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 There is victory in Christ. Amen. Tandaan po natin, isang anghel ang bumaba mula sa langit at inalis ang nakatakip na bato. Si Jesus po ba ang nagtulak nito? Nagsugo ang Diyos ng anghel upang alisin ang nakatakip na bato sa libingan ni Jesus. Pagkatapos pong manalangin ni Jesus ng "Not my will, but yours be done," nagsugo ang Ama ng anghel upang palakasin si Jesus. Upang maranasan natin ang dakilang kalakasan ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. This is grace. Ang Diyos mula sa langit ay didinggin ang iyong panaghoy na wag ang iyong kalooban kundi ang kalooban ng Ama, at siya'y magsusugo mula sa langit ng kalakasan at antabay na mula po sa kanyang trono. Amen? Ngunit upang ito'y ating maranasan, ito isang panalangin, hindi ang ating kalooban, kundi ang kanyang kalooban. Maraming kalooban sa ating paligid. There are so many spiritual forces. Nadarama niyo po ba ito minsan? The spiritual forces in the air, at minsan human forces, ang kalakasan ng tao
Ngunit hindi rin ang kalooban ng ibang tao, hindi ang pwersa ng kaaway ng mundo, kundi ang kalooban ng Diyos. Saints, let us cry for the will of God. The will of God brings eternal life, resurrection, at isang muling pagkabuhay. Kung merong sa inyo po ay nais gumapit o manikala ng anumang espiritu, o kalooban ng tao na nais kayong mapasunod, it's time to say, Lord, thy will be done. And then trust God. Trust God. Resurrection is here. Amen? He is risen. At dito po ako magtatapos sa John 17. Ito ang panalangin ni Jesus para po sa kanyang mga alagad. Sa John 17 from verse 1. Si Jesus ay nanalangin. Pagkatapos bago ang Last Supper, ito po ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At itong buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Niluluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Natapos ni Jesus ang gawa na ipinagawa sa kanya ng Ama. Ang bawat isa sa atin ay may mission. At may pagkakataong ikaw lang ang naitalagang tumapos gumawa niyan. Know your mission from God. Hindi po ambition, Hindi ambition, but mission. And God will give you the vision. Iyo yan madarama. Ang iyong mission na sana'y matapos natin habang tayo nabubuhay. Amen po. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. The glory which I had before the world was. Ang kaluwalhati ang iyon ay na kay Kristo na bago pa manalika ang langit at ang lupa. And then verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Kinilala ni Jesus na ang lahat ay mula sa Diyos, Ama. Ang lahat ay mula sa iyo, ang sabi ni Jesus. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus, we belong to God. Jesus has committed each one of us to God the Father. And then verse 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. That you have loved them as you have loved me. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay kung paano niyang minahal ang kanyang anak na si Jesus. Hindi niya hinayaang si Jesus ay manatili sa impyerno, magupo ng kamatayan. At ang kapangyarihang yan, ang pag-ibig na yan, ang siyang sumasa atin. Mga kapatid, anong pagsubok ang hindi kaya ng Diyos? Mahal ka niya.
kung paano niyang minahal si Jesucristo. At ang binhi ng resurrection na yan ay nasa ating espiritu, pagyamanin natin. Bakit pinapahintulot ang pagsubok? Upang manatiling ang ating puso'y bagbag, malambot, pusong laman. Kung ibibigay sa atin ang lahat na hindi na tayo nakakaiyak, na hindi na tayo lumuluhod, na hindi na tayo nagpapakumbaba, na kahit hindi ka manalangin, ikay kakain ng sagana, na kahit hindi ka mag-ikapo, ikaw ay mayroon pa rin ma-withdraw sa iyong bank account, maninigas ang ating puso. Mapapalayo tayo sa tunay na daang, hindi man matuwid buhay na walang hanggan. Ano pong panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad? That they may be one, just as we are one. Sabi ko, magtatapos ako dyan, 17 Paintulutan niyo po, no? Psalm 133. Behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Psalm 133 verse 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirt of his garment, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. The union of Jesus with the Father. Ito po ay parang mighty band, higit pa doon. Walang tukso kasalanang naglayo sa kanila. Kahit nilayo ng ama, anak, kailangan mong mamatay. Batahin, mabuhay bilang isang tao. God naman, hindi ba pwedeng si Michael, the great angel na lang? Wala po. Lubos ang kanyang obedience, ang kanyang pagsunod, ang pagkakaisa niya sa kalooban ng Ama. At itong dalangin ni Jesus, that they may be one just as we are one. Knock, ito po ba ang nangyayari sa realidad? Hello? 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 Itong dalangin ni Jesus, itong kanyang kalooban. Ito kaya ang nagpapasikip sa dibdib ng ating Panginoon kapag tayo kanyang tatanawin, bibisitahin. Itong kanyang pinakahihintay. That they may be one just as we are one. John 17:23. That they may be brought to complete unity. Pagkakaisa. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Hindi nagawa ni Jesus na tapusin ang lahat, kundi siya nagkaisa sa Ama at sa banal na Espiritu. Nalikha ang langit at lupa sa pamagitan ng salita. At kumilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. There was complete union between the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this is the will and the prayer of Jesus sa atin na kanyang mga kapatid, na tayo ay magkaisa. The church is losing its anointing because it is divided. Ang isang katawan na iba ang ginagawa at hindi nakikiayon sa kanyang ulo. Meron bang katawan na ang gusto nito ay ito, ang kinocommand ng utak ay hindi sinusunod ng katawan? Ganyan po ang cancer. The same cells, pero kinontra niya yung good cells. Tama po? Ganyan ang sakit. Tumataliwas sa kabuuan ng katawan. Ang katawan ni Kristo ay nasa malubhang sakit. Ang sakit na ito ay ang kanser ng hindi pagkakaisa.
sapagkat may sari-sariling kalooban. Ganyan din ang isang tahanan. Kapag walang pagkakaisa, paano kung ang bahay ay haligi na lang ang natitira? Ay, hindi na po bahay iyon. Kung lagi na lang si tatay, si tatay, si tatay. O kaya si nanay palagi, ilaw na lang natira. Ay, hindi po kumpleto ang isang tahanan. Kailangan ang lahat ay nagsisiayon, nakikipag-isa. At ang una pong tumaliwas sa pagkakaisang ito in the harmony, unity, and peace in the universe was Satan. Because of pride and rebellion and disobedience, na nagbunga na ng lahat ng kasalanan. And the enemy just want to steal, kill, and destroy. Magnakaw, sumira, at pumatay. Tatlo lang ang kanyang gawa. To steal, to kill, and destroy. Ito ang ginagawa niya sa ating tahanan, Kristiyano man o hindi Kristiyano. Ito ang ginagawa niya sa ating pamahalaan, matuwid man o korap ang tagapamahala. At ito ba ang ginagawa niya sa iyong buhay? Ninanakaw niya ang iyong patotoo bilang Kristiyano. Sinisira niya ang iyong disposisyon bilang Kristiyano at nais niyang patayin ang resurrection life na sumasa iyo. Kung ganon, kapatid, makipag-isa tayo kay Kristo. Makipag-isa tayo sa sambahan, sa church, sa body of Christ na kung saan Kanya itinalaga. Ikaw ba ang kamay na inugpang ng Diyos sa Kanyang katawan? Ikaw ba ang mata ng iglesia? Ikaw ang bibig? O ikaw yung mga organ sa loob na hindi nakikita, pero kailangan upang maging malusog ang katawan ni Kristo? Sa pamagitan ng iyong panalangin, ng iyong intercession. O ikaw ba ang paa na upang humayo at mag-evangelize? O ikaw ba ang puso na siyang lumulukob, nagmamahal sa iyong mga kapatid at sa iyong pastor? Lahat tayo ay may bahagi, kapatid. Ngunit kung ikaw ay bahagi na hindi umaayon, kailangan nang mabunot yung bagang ko dito, masakit na. Kunyari lang po, mababawasan ng ipin. Pag di na kumpleto, baka pagdating ng senior citizen, pustiso na lahat. Pagkat may isang bahagi na nasira at hindi nakiayon sa buong kalusugan. Kung tayo ay naiugpang sa katawan ni Kristo, let us function and function well. Amen po. Makipag-isa tayo. Kung sa ating tahanan, hindi natin magawang makipag-isa, kabataan man tayo o magulang, idulog natin sa Diyos at hingin ang espiritu ng pagkakaisa, pagkat ito ang kalooban ng Diyos. Meron bang Mr. and Mrs. Salangsang? Alam niyo po yon, sasalangsang lang, sasalangsang. Kokontra lang, kokontra. Magtiyaga tayo sa panalangin at sabihin, Lord, your will and not our will. Amen? Breakthrough until this spirit of unity and peace come, magumpisa sa ating puso. Amen? Kapag ikay nakikipag-isa kay Kristo, walang pwersang maaring bumuwag sa iyo. Pagkat ikay nakaupang sa isang malakas na puno, at yan ay si Yesu Kristo. Amen? Ano ang mangyayari sa isang sangang natutuyo na? Malalaglag na hanggang mamatay. So tayo bilang katawan ni Kristo ay makipag-isa. Lord, namburi mong gawang ko. Makikipag-isa ako. Sa tahanan, Daddy, Mami, napumburi yung paggawa kanako. Panalangin natin ngayong umaga, resurrection, it's a new day. Amen? It's a new day. It's a new day. You wake up each morning with new hope because it's a new day. The steadfast love of the Lord, they are new every morning. Great is His faithfulness. Amen? Makiisa tayo sa Panginoon. Makiisa tayo sa katawan ni Kristo. Makiisa tayo sa iglesia ng Diyos. Makiisa tayo sa ating tahanan. Madali po? Hindi. May sarili tayong kalooban . But what is 16 years of praying and waiting and sacrificial serving that one member of your family will be saved and be one with Christ? Naunawaan po natin.
May membro kami ng pamilya, 16 years. At siya po'y nanampalataya at nakipag-isa kay Kristo. Walang imposible sa Panginoon. Sawayin natin ang kamatayan. Amen? Sawayin natin ang maninira, ang magnanakaw at pumapatay sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa ating bayan, sa ating puso. Why? Because the resurrection power of God is here. It is here within us. Amen? And when you are one with Christ, just as Jesus said in Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to open the doors for those who have been in prison, to proclaim the liberty of the year of the Lord. Hallelujah! Hindi mo manhingin, the anointing of God will rest upon you. You are being filled with the Spirit of God. You are overflowing with the water of life. Amen? Sa iyong pagkagutom, sa iyong pagkauhaw sa Diyos, you will be filled. And Jesus said, rivers of living water will flow out of your belly. And Jesus said, I am the bread of life. He that comes to me will never hunger again. Purihin ang Diyos. Kahit nag-iisa ka na lang, ang kalakasan mo ay si Jesus. Makakatagos ka sa mga pader. Hindi po literal, ano? Ibig sabihin nun, no hurdles, no obstacles can come before you because you are one with Christ. Ano kaya ang mangyayari sa ating iglesia kung lahat tayo ay nakikipag-isa? Ano kaya ang mangyayari sa gawain ng Panginoon sa kanyang ministeryo, sa kanyang katawan, kung lahat ay nakikipag-isa? Malungkot sabihin at ayaw ko itong sabihin. Masakit sa aking pandama kapag ang Diyos ay nagliglig. Na kahit ang iyong pinakamamahal, kaibigan, kapatid, kapatiran, magulang na espiritual, subalit yan ang kamay ng Panginoon. Ang tanong ni Pedro kay Jesus, nang sinabi ni Pedro, Pedro, nang ikay bata pa, naggagawa mo na pupuntahan ang iyong nais. Sa iyong pagtanda, ikay aakayin sa lugar na hindi mo gustong puntahan. At sinabi niya ni Jesus kung paanong mamamatay si Pedro para sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po itong si Pedro. Ang sabi niya, paano po si Juan? What about John? What about him? Anong sagot ni Jesus sa ating lengguwahe? It's none of your business. So tayo po'y makipag-isa. Amen? Pag sinabihan tayo ni Jesus, it's none of your business, ano pong ibig niyan sabihin? Kapatid, huwag ka ng chismosa. Ka makay mapakialam kim bieda ding mikibye. It's between you and me. Amen po? Makipag-isa kay Kristo. Makipag-isa kung saan ka nilagay ng Panginoon. Sabi nga po, bloom where you are planted. Alam niyo po, nakakapagod sa isang kabataan na parating sumasalangsang sa kanyang magulang. Nakakapagod yan, mga kabataan, mga bata. Pero ang isang tahanan na mayroong pagsunod, yes, Dad. Yes, Ma'am. Ang sarap pong pakinggan, ano? Tama po. O sa mag-asawa, yes, Dad. Yes, Ma'am. Kagaling mo, Dad. Kalago mo ngayon ni Mami. There was such unity. Ano mangyayari sa estudyanteng hindi sumusunod sa kanyang teacher? Baka bumagsak ka. Tingnan natin ang ating pamahalaan na puno ng paghihimagsik
Ilan ang mga terorista sa ating bansa? Di ko nababanggitin, nakaano po yata eh. Naka-tape tayo, Hindi mabilang ang mga grupo ng mga rebelde. Napakabagal ng pag-usad ng kaunlaran ng ating bayan. Maraming sumasalangsang. Ganon din sa katawan ni Kristo, ganon din sa ating Christian life. So itong habilin ni Jesus sa atin. Tayo maging isa. Kung paanong isa si Jesus sa Ama at sa Espiritu Santo. Amen? 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 Kapag may sumaksak sa ating isip laban sa ating kapamilya, ka-church, kamanggagawa, not my will, but yours be done. Kapag may pagre-rebelde sa iyong kalooban, not my will, but yours be done. Amen? Church, kaunti na lang ang panahon. 12 o'clock na po, Tanghali na. Tapos na yung morning. Pero sa atin, parating good morning. It's always a new day. Amen po? Pagpatak ng alas 12, tapos na ang umaga. And the next 12 o'clock, it's midnight. Madaling araw na naman. Mabilis pong oras, tama po? Tama po. Wala pa ako sa conclusion. Hindi po. Mabilis ang oras. Mabilis na ang pagdating ng Panginoon. He said, I come quickly. I come quickly. I am coming soon, ang sabi ni Jesus. Kung gayon po, kaunti na lang ang panahon upang lubusang ibigin ang isang taong itinalaga ng Diyos na ibigin mo. Kaunti na lang ang panahon upang paglingkuran ang Diyos dito sa lupa. Kaunti ang panahon para iyong suyuin at hagkan ang iyong sambahayan. Kaunting panahon na lang ba bago ang dakila niyang pagdating? Church, wala sa atin ang panahon at ang oras. Makipag-isa tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? 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 Maari ba nating, hindi naman po ipangako, but a commitment between you and God. Lord, so paano kung magpakabuti mula sa araw na ito? Isang bagong buhay, Lord God. It's a fresh new day to start it good, to give my best, to love until there is no more love to give, to serve as if it is the last day that I will serve. Amen? Napakamahali ng aking mga magulang, aking mga kapatid sa pangalan ni Hesus Kristo. And you may not know it. Alam niyo po, God comes when there is unity. Anong sabi sa Psalm 133? It is like anointing oil. The Spirit of God comes where there is unity. It is like a dove that symbolizes peace, kapayapaan. Dumarating ang kapayapaan ng Diyos kapag may pagkakaisa. Dumarating ang kanyang mayamang presensya, ang kanyang kagalakan, the peace that passeth all understanding when there is unity. Amen? So kung sa sanlibutan, Pasko ng pagkabuhay, sa atin, higit pa ito sa Pasko. Pagkat walang kabuluhan ng ating pananampalataya if there is no resurrection. Walang pagkakaiba sa ibang relihiyon ng ating pananampalataya if there is no resurrection. But hallelujah, Jesus is risen. Jesus is risen. He is not among the dead. And so, saints, you are not among the dead.
Hindi ka patay upang mabuhay na parang patay at walang pag-asa. We have the resurrection power of Christ. Amen? Recognize it, acknowledge it, nourish it, pagyamanin po natin. Amen? Huwag nating kalimutan, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. But not I, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of Christ who loved me and gave Himself for me. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Mapuspos tayo ng pag-asa at kagalakan. Atin po itaas ang ating mga kamay sa pagsamba. Worship team.